merong kapatid natin, just imagine, umuwi lang from Malaysia, hindi buong pamilya, yung nanay niya, yung tatay niya, at siya. Umuwi dito sa Pilipinas dahil lagi silang sumusubaybay sa atin dito sa punto per punto, at naka-avail sila dahil yung kanilang anak ay pinadala nila sa doktor, pinadala nila sa mga psychiatrist, mga kapatid. Pero may talaga, it is beyond natural yung na obserbahan nila, at palagi nang mag-attempt sa suicide. While nag-interview pa ako, galit na galit yung mga espiritu sa katawan ng binatilyo na muntik na akong suntukin while nakikinig ako. Sabi ng mga demonyo sa kanyang katawan, ang sarap mong batukin. Sarap mong suntukin. So, while nag-interview lang ako, nag-react na yung binatilyo, mga 23 years old. So, tinawagan nila yung pari at yung pari doon sa kanilang lugar, at nagmamakaawa yung ama. Wala ka bang wala ka bang maitulong sa akin, Father? Nahihirapan na po kami. Pumupunta kami sa doktor. Pero it is beyond natural yung karamdaman ng anak ko. Pero hindi sila napansin. Buti na lang, nakapanood sila sa Punto por Punto YouTube channel natin. Lubos po silang nasiyahan dahil malaking tulong na nakabili sila sa aklat ni Father Sikea. Ito po. At ginagamit nila ito, binabasa nila ito. At malaki talagang improvement dahil sa deliverance ni Father Sikea. So, bawat family, at nung nakita ng pare, bakit nandyan? May aklat ka na ganyan. Huwag kayo matakot kayo dyan. Huwag nyo yung gamitin. Pero alam nyo, itong deliverance book ay malaking tulong sa kanyang anak. Namuntik nang magpakamatay, ang dami, libo-libo ng mga demonyo nakapasok sa kanyang katawan. So, yung nanay, kasama yung tatay, they pray the rosary, they pray the deliverance prayer devotedly. Binabasa nila ito. While nakikinig ako sa kanila, malaking tulong ang deliverance prayer. Ito, sa kanilang anak. Nag-improve dahil walang tulog yung kanilang anak. Hindi na naliligo, hindi na nagsisipilyo, hindi na nagpagupit. Dahil gusto niya na ma-imitate si Kristo. At siya daw ay divine being, supreme divine being. At maraming bumubulong sa kanyang tainga. At ito lang, nakabili sila nito at malaki yung improvement. Pero grabe, dahil lagi silang nakikinig sa punto per punto at bumibisita sila dito. Ito lang talagang pakay nila na ma-solemn exercise yung kanilang anak. Hindi pa kami nagsimula sa solemn exorcism, grabe na yung reaksyon ng bata. Muntik na akong mabatukan dahil galit na galit yung demonyo sa akin. Dahil alam na niya na ang right dose sa kanila upang mapalayas is the sacramentals. Invite ko sila for good and healthy confession. Good and healthy confession. Ito ang na-experience ko, yung deliverance pala ay makatulong para makamit ng biktima ang healthy and good confession. Malaki yung improvement ng batang ito from Malaysia. Pinoy, from Iligan sila, pero nandun na sila sa Malaysia dahil doon sila nagtatrabaho, yung buong magulang niya, yung tatay niya, yung nanay niya. At grabe yung kagalakan ng pamilya. At sabi nila na kung hindi lang ako nakapanood at hindi ko ito nagamit, delikado na yung buhay ng anak ko. Malaki niya na yung improvement ng kanyang anak. Pero hindi pa completely liberated.
meron pa mga attached spirits, may grave oppression or partially possessed. Hindi niya mapigilan yung pagsigaw niya, yung pag-react niya, nag-react pa rin. So, binigyan ko siya ng solemn exorcism kanina. Sobra silang nasiyahan dahil sa programa natin sa social media, dahil sa programa natin dito sa Facebook, dahil sa pamagitan nito, abot natin ang buong mundo. Abot natin ang lahat, maraming mga tao upang ma-enlighten sila. Ang dami na nilang nilapitan ng mga albularyo. Nag-worse yung kalagayan ng kanyang anak dahil maraming mga ini-endorse na mga kilala nila, punta kayo nito. At meron pang mga non-Catholic belief na mga religious organization pumunta sa kanila at lalong lumala dahil meron silang gift. Yung gift nila ay parang ang gift ay parang sa Diyos pero hindi pala. So, yan ang dapat natin ma-examine at mapasawkan tayo ng mga grupong ito na nag-promote ng mga non-Catholic belief, non-Catholic practices, ay makontaminated na naman tayo. So, patuloy din, in-empower natin yung buong pamilya na mag-pray ng rosary, pati yung Divine Mercy Chaplet, ang kinakailangan, at hindi matatakot. Activate your faith, not your fear. Kahit walang nag-possess sa atin, kailangan natin yung deliverance prayer para ma-deliverance natin yung paligid natin, ma-deliverance natin. Malaking tulong talaga, lalo na yung mga sacramentals. Kung makabili kayo nito, sa huling banda nito, mga last page nito, may mga blessing of sacramentals. At lahat naman ng pari makabless ng mga sacramentals. Yan ang totoo. So, sa mga pari, ako po ay nasiyahan ngayon, dumami na yung mga pari, naging ganyo. Lumakas yung loob na gumamit nito. Dahil ang daming naprotektahan sa prayer ng simbahan. So, ang lakas talaga ng prayer ng simbahan, no? Malakas pa yun sa orasyon na gamit mo. Malakas pa yun sa mga yam-yam, anting-anting na inaasahan mo na proteksyon pero magdadala pala sa iyo ng kaguluhan, there's no peace among the family members. Ang gulo ng buhay natin kapag may mga occult practitioners na makapasok. Ang biktima, conscious naman siya, yung biktima na sabi ng mga demonyo, we are 20,000 demons. We are legion, sabi niya kanina. At yung leader nila ay si Asmodeus. Sino ba yun si Asmodeus? The God of Lust. Yun po ang demonyo na sa likod. Ang pangalan is Asmodeus. At sa pamagitan ng deliverance, sa pamagitan ng sacrament, dadalo yung biyaya ng Diyos. Yung biyaya ng Diyos, yung grasya ng Diyos, ay laking tulong sa atin. Lalo-lalo na kung malalaman natin ang katotohanan. So, yung from Malaysia, isiris pa natin yon dahil nag-react pa siya kanina, sumusuka at nag-speaking in tongue pa. Nagsasalita ng ibang lingwahe. At sumusuka at nagsasalita siya na we are legion. You are legion. You are 20,000 of demons in his body. Sabi ng mga demonyo. Galit na galit sa atin. Muntik akong masuntok kanina, mga kapatid. Pero alam nyo, yung mga demonyo pala ay takot sa pari. Kapag alam niya yung prayer of the church, no, kung alam niya ang kapangyarihan na ibinigay ni Kristo sa kanyang mga kamay. No. Grabe talaga. At ma-amaze tayo sa kapangyarihan ng mga pari. It is not exclusive to Father Darwin. It is exclusive to those people who know the truth of our mystery, of our faith. No. Kaya nga, misteryo sa pagtuo. Hindi basta-basta, mga kapatid. God bless po.